Matapos ang ilang araw na walang tigil na pag-ulan, muling sumikat ang araw sa lungsod. Naging maliwanag ang kalangitan at unti-unting bumalik ang sigla sa mga kalsada. Masayang naglalakad si Brandon Villarreal, isang matagumpay na negosyanteng nagmula sa isang marangyang pagpupulong. Katatapos lang niyang maisara ang isang malaking business deal, kaya napakaganda ng kanyang pakiramdam. Habang papunta sa nakaparadang sasakyan, napansin niya ang isang dalagang nakaupo sa bangko malapit sa hintayan ng bus. Nakatungo ito, nakatakip ang mukha sa mga kamay at malakas na umiiyak na para bang wala nang pakialam sa mga taong dumaraan. Dahil sa awa, lumapit si Brandon. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Maingat niyang tanong. May maitutulong ba ako? Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang babae. Namumugto ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Wala na kayong maitutulong, sagot nito. Tapos ng buhay ko. Gusto ko na lang mawala. Kinabahan si Brandon sa narinig. O wag kang magsalita ng ganyan. Bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon sa buhay. Iniwan ka ba ng nobyo mo? Muling humagulgol ang babae. Nanginginig ang payat nitong balikat. Madaling sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Galit niyang sabi. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Kapag may nakita kayong magandang babae, kakausapin ninyo. Pagkatapos, kapag nakuha na ninyo ang gusto nyo, iiwan nyo na lang ng basta. Hindi kita nilalapitan para pagsamantalahan, sagot ni Brandon. Nag-aalala lang ako. Napayuko ang babae at marahang hinawakan ang kanyang tiyan. Buntis ako. Pabulong niyang pag-amin. Nang malaman ng boyfriend ko, bigla niyang itinanggi na kanyang bata. Pinalitan niya ang number niya at tuluyan akong iniwan. Siya ang unang lalaking minahal ko. Akala ko magpapakasal kami at bubuo ng pamilya. Napahawak siya sa kanyang bibig habang muling umiiyak. Pumunta ako sa ospital ngayong araw dahil gusto kong ipatanggal ang bata. Pero sinabi nilang huli na. Pinagalitan pa ako ng doktor at pinauwi. Wala rin ako matitirhan. Hindi ako makakauwi sa probinsya ng ganito. Pagtatawanan lang ako ng mga tao ron. Tahimik na nakinig si Brandon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kung anong kumurot sa kanyang puso. Marahil ay dahil wala siyang nakitang kasinungalingan sa mga mata ng babae. Puro takot, lungkot at kawalan ng pag-asa lamang. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Teresa. Pero Tessa ang tawag sa akin. Hinawakan ni Brandon ang kanyang kamay. Tessa, tutulungan kita. Napatingin ang dalaga sa kanya. Paano? Huminga ng malalim si Brandon bago nagsalita. Pakakasalan kita. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ano? Magpakasal tayo. Seryosong ulit ni Brandon. Hindi ako mahirap, may maayos akong trabaho at mabuting pamilya. Sasabihin ko sa nanay ko na matagal na tayong magkarelasyon. Pananagutan kita at ang bata. Hindi makapagsalita si Tessa. Hindi niya alam kung baliw ba ang lalaking nasa harapan niya o isa lamang itong tao na pinaglalaruan ang kanyang kahinaan. Hindi mo naman ako kilala, sabi ni Tessa. Baka mamaya isa kang kriminal o manyak. Paano ko maniniwalang hindi mo ako lolokohin? Ngumiti si Brandon at iniabot ang kanyang business card at pagkakakilanlan. Normal akong tao. Matagal na akong kinukulit ng nanay ko na mag-asawa. Hindi rin ako palaging lapitin ng mga babae dahil tahimik ako at medyo nahihiya sa itsura ko. Pero nang makita kita, naramdaman kong gusto kitang tulungan. Tiningnan ni Tessa ang business card. Totoo ang kumpanya, address at pangalan nito. Isang ang negosyante si Brandon. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Dahil pakiramdam ko mabuti kang tao. Kailangan mo ng tulong at kailangan ko rin ng pagkakataong magkaroon ng pamilya. Tumulo na naman ang mga luha ni Tessa. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na yon puro lungkot. May kaunting pag-asa ng sumisilip sa kanyang puso. Kung hindi ka nagsisinungaling, sasama ako sa'yo, sagot ni Tessa. Wala rin naman akong ibang mapupuntahan. Mula noon ay tumira si Tessa sa bahay ni Brandon. Hindi nagtagal, tunay na nahulog ang loob ng lalaki sa kanya. Maganda si Tessa. Maliit ang pangangatawan, mahaba ang buhok at may mga biloy sa pisngi.
Masipag din siya sa bahay. Marunong siyang magluto, maglinis at mag-asikaso. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti silang nagiging malapit sa isa't isa. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag kay Brandon. Ang dinadala ni Tessa ay anak ng ibang lalaki. Bagamat pilit niyang tinatanggap ang sitwasyon, may mga gabing tahimik lamang siyang nakatingin sa lumalaking tiyan ng kanyang mapapangasawa. Natatakot siyang baka hindi niya kayang mahalin ang bata na parang tunay niyang anak. Hindi niya yon ipinahalata kay Tessa. Lagi niya itong sinasamahan sa check-up. Binibilhan ng vitamins at maingat na inaalagaan. Labis namang nagpapasalamat si Tessa. Pakiramdam niya ay isang himala ang pagkikita nila. Sa isang iglap, binigyan siya ni Brandon ng tahanan, seguridad at bagong pag-asa. Ngunit hindi natuwa ang ina ni Brandon, si Doña Elena. Nang unang dalhin ni Brandon si Tessa sa kanilang bahay, halos hindi makapaniwala ang matandang babae. Siya si Tessa, ang mapapangasawa ko. Masayang sabi ni Brandon. Matagal na kaming magkarelasyon, pero hindi ko lang agad sinabi. Nurse si Tessa at malapit na rin kaming magkaroon ng anak. Hindi nakapagsalita si Doña Elena. Tahimik siyang kumuha ng inumin at nilagok yon bago muling tumingin sa dalawa. Napakagaling mong manggulat, malamig niyang sabi. Nung isang araw, wala kang nobya. Ngayon may mapapangasawa ka na at may paparating pang bata. Sa buong tanghalian ay sunod-sunod ang tanong ni Doña Elena kay Tessa. San ka lumaki? Nasaan ang mga magulang mo? Kailan kayo nagkakilala? Bakit hindi ka ipinakilala agad sa amin? Kinabahan si Tessa. Kabisado niya ang kwentong binuo nila ni Brandon. Ngunit dahil sa takot ay ilang beses siyang nabulol at nagkamali sa detalye. Napansin niyo ni Doña Elena. Sa araw ng kanilang kasal, maraming bisita mula sa pamilya at negosyo ni Brandon ang dumalo. Ngunit sa panig ni Tessa, dalawang malapit na kaibigan lamang ang naroon. Lalong tumindi ang hinala ni Doña Elena. Walang magulang, walang kamag-anak, bulong niya sa sarili. May itinatago ang babaeng ito. Bagamat nakikita niyang masayang-masaya ang kanyang anak, nagpasya siyang alamin ang katotohanan tungkol kay Tessa. Makalipas ang ilang buwan, naging maselan ang pagbubuntis ng dalaga. Madalas siyang mahilo, magsuka, at namamagana rin ang mga paa. Gayunpaman, patuloy niyang ginagawa ang kanyang trabaho bilang maayos na asawa. Pinapanatiling malinis ang kanilang tahanan. Napapansin din niya na lalong nagiging tahimik ang kanyang asawa. Alam ni Tessa na tungkol yun sa bata. Umaasa siya na kapag isinilang na ang sanggol at nahawakan ito ni Brandon, tuluyan na niya itong mamahalin. Habang papalapit ang araw ng panganganak, kinailangang bumiyahe ni Brandon para sa isang mahalagang trabaho. Dahil may nakatakdang ultrasound si Tessa, hiniling niyang samahan ito ng kanyang ina. Ayaw sana ni Tessa, ngunit wala siyang magawa. Pagdating sa ospital, pumasok siya sa ultrasound room habang naiwan si Doña Elena upang kausapin ang doktor. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na nanganganib siyang manganak ng maaga. Kailangan niyang ipakita agad ang resulta sa kanyang OB. Habang papalapit siya sa opisina ng doktor, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa loob. Boses iyon ni Doña Elena. Huminto si Tessa sa harap ng nakasarang pinto. Ma'am Elena, hindi ko kayang gawin ang hinihiling ninyo, galit na sabi ng doktor. Apo ninyo ang batang yan. Paano nyo naisip ang ganoong bagay? Hindi mo alam ang buong kwento, sagot ng biyanan. Hindi anak ni Brandon ang sanggol. Naawa lang yan kay Tessa kaya niya pinakasalan. Namutla si Tessa. Sinabi rin ng anak ko na hindi siya masayang magpalaki ng anak ng ibang lalaki. Pagpapatuloy ni Doña Elena. Mahal niya si Tessa, pero habang nandiyan ang bata, hindi sila magkakaroon ng maayos na buhay. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tanong ng doktor. Tumahimik sandali si Doña Elena bago muling nagsalita. Kapag nanganak siya, sabihin mo patay ang bata. Napahawak si Tessa sa pader. Hindi ko sinasabing patayin ninyo, dagdag ng kanyang biyanan. Ibigay ninyo ang bata sa isang mabuting mag-asawang walang anak. Magdadalamhati si Tessa pero lilipas din yon.
Pagkatapos maaari silang magkaroon ng anak ni Brandon, sarili nilang anak. Babayaran ko kayo ng malaki, mariing sabi ni Doña Elena, at walang makakaalam sa nangyari. Nanginginig ang buong katawan ni Tessa. Hindi niya inakalang ang babaeng tinatawag niyang ina ay lihim na nagpaplano na agawin ang kanyang sanggol. At higit sa lahat, hindi niya alam kung totoo bang sinabi ni Brandon na ayaw niyang palakihin ang bata. Tahimik siyang napaatras mula sa pinto habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Sa sandaling yon, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Dahil kung mananatili siya sa bahay ng mga Villarreal, maaring mawala sa kanya ang kanyang anak habang buhay. Takot na takot si Tessa sa kanyang narinig. Hindi niya matanggap na maging ang sarili niyang asawa ay maaaring sang-ayon sa balak ni Doña Elena na ilayo sa kanya ang kanyang anak. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon, lubos niyang pinagsisisihan ang biglaang pagpayag na magpakasal sa isang lalaking halos hindi niya kilala. Akala niya ay nailigtas siya ni Brandon mula sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay kusang loob pala siyang pumasok sa isang bitag. Hindi nila makukuha ang anak ko, papulong niyang sabi, habang patuloy na umaagos ang mga luha. Dahil sa matinding takot at stress, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyang nawala ng malay sa pasilyo ng ospital. Nagkaroon ng kaguluhan. Agad siyang isinugod sa silid at nilapatan ng lunas. Ayon sa mga doktor, nanganganib siyang manganak nang wala sa oras. 2 araw silang nagbantay at gumawa ng paraan upang mapigil ang paghilab ng kanyang tiyan. Mabuti na lamang at nailigtas ang kanyang dinadala. Mahigpit na ipinag-utos kay Tessa na manatili sa kama at iwasan ang anumang pag-aalala. Nilagyan siya ng swero at pinagbawalang gumawa ng mabibigat na kilos. Dumalaw si Doña Elena at nagkunwaring labis na nag-aalala. Ano ba ang nangyari sa'yo? Kunwari malambing nitong tanong. Nagulat kami nang malaman naming nawalan ka ng malay. Mabuti na lang at ligtas kayo ng bata. Tahimik lamang si Tessa. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang biyanan nang hindi naaalala ang napakasamang plano nito. Magpahinga ka, patuloy ni Doña Elena. Pauwi na rin si Brandon. Nagmamadali siyang makabalik nang malaman niyang naospital ka. Lalong sumikip ang dibdib ni Tessa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang asawa. May bahagi sa kanya na gustong maniwala na walang alam si Brandon sa plano ng ina nito. Umaasa siyang kapag sinabi niya ang lahat ay poprotektahan siya nito at ililipat sa ibang ospital. Marahil ay magagalit din ito kay Doña Elena at tuluyang lalayo rito. Gustong-gusto ni Tessa na magkaroon ng isang normal na pamilya. Isang ama, ina, at anak na sabay kumakain sa hapag, namamasyal tuwing linggo at nanonood ng pelikula sa sala. Akala niya'y malapit na niyang makamit yon. Ngunit sa tuwing inaabot niya ang kaligayahan, tila may kamay na agad na humihila rito palayo. Marahil dahil lumaki siyang walang tunay na pamilya, kaya labi siyang nagmamadaling bumuo ng sarili. Lumaki si Tessa sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang inang si Beth. Hindi niya nakilala ang kanyang ama. Ang alam niya lang, iba't ibang lalaki ang madalas pumunta sa kanilang bahay tuwing gabi. Kaunti lamang ang malinaw na alaala niya noong bata pa siya. Ang kanyang inang lasing at naninigarilyo, ang mga lalaking nagtatawanan sa loob ng kanilang bahay, at ang sarili niyang madalas na naggugutom. Minsan ay ilang araw na nawawala si Beth at iniiwan siyang mag-isa. Takot na takot si Tessa sa gabi, lalo na kapag wala siyang makain at walang ilaw ang kanilang bahay. Hanggang isang araw, dumating ang kanyang tiyahin na si Cecilia. Iginagalang si Tia Cecilia sa kanilang lugar. May malawak itong bukirin, mga alagang hayop at maayos na tahanan. Kilala rin ito sa pagiging matapang at istrikta. Kahit ang mga lalaking nagtatrabaho sa bukid ay takot sa kanya. Nang makita niya ang kalagayan ni Tessa, agad niyang binuhat ang bata. Beth, nakakadiri ang ginawa mo. Sigaw niya sa kapatid. Tingnan mo ang anak mo, butot balat na sa gutom. Dalhin mo na, malamig na sagot ni Beth. Wala akong pakialam. Simula ngayon, hindi ka na niya ina. Galit na sabi ni Cecilia.
Ipapawalang bisa ko ang karapatan mo sa kanya. Huwag ka nang pupunta sa bahay ko. Ilang beses kitang tinulungan pero mas pinili mo ang alak at mga lalaki kaysa sa sarili mong anak. Mula noon, tumira si Tessa sa bahay ng kanyang tiyahin. Sa unang pagkakataon, nakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Nasuotan siya ng malilinis na damit at natutong matulog nang hindi nanginginig sa takot. Hindi siya sinaktan ng asawa at ng mga anak ni Tia Cecilia. Ngunit hindi rin niya lubos na naramdamang kabilang siya sa pamilyang yon. Nagtrabaho siya sa bukid gaya ng lahat at nag-aral ng mabuti. Binibigyan siya ng pagkain, damit at edukasyon, ngunit walang lambing o yakap. Palaging mahigpit ang paalala ni Tia Cecilia. "Huwag mong tutularan ang nanay mo," sabi nito. "Kapag nalaman kong nagpakasasa ka sa mga lalaki at gumawa ng kahihiyan, huwag ka nang babalik sa bahay na ito." "Opo, Tia," sagot ni Tessa. "Gusto mong maging nurse? Sige't pag-aaralin kita sa lungsod, pero kailangan mong maging disenteng babae. Magtapos ka muna at pagkatapos magpakasal ka at bumuo ng maayos na pamilya." Nangako si Tessa na hindi niya bibiguin ang tiyahin. Ngunit sa 2 taon niya sa pag-aaral, natanggap niya ang balitang namatay ang kanyang ina. Umuwi siya upang ilibing si Beth ng maayos. Hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang mailuha. Siguro dahil kahit kailan, hindi niya naramdaman ang pagmamahal nito. Sa araw ng libing, unang beses siyang marahang hinaplos ni Tia Cecilia sa ulo. "Huwag ka nang malungkot," sabi nito. "Baka mas payapa na ang ina mo ngayon. Magpatuloy ka na sa pag-aaral. Aayusin ko ang lumang bahay niya. Sa'yo na yon para may sarili kang tahanan kapag gusto mong bumalik." Biglang napayakap si Tessa sa kanyang tiyahin. "Salamat po sa lahat," umiiyak niyang sabi. "Salamat sa pagpapalaki sa akin. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin." Ngunit habang nakahiga ngayon sa ospital si Tessa, pakiramdam niya'y nabigo niya ang tiyahin. Nabuntis siya ng lalaking nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ay nagpakasal siya sa isang estranghero at nagsinungaling sa pamilya nito. "Anong klaseng gulo ang pinasok ko?" bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Brandon na may dalang bulaklak. Agad niya yung inilagay sa florera at naupo sa tabi ng kama. "Kumusta ka na, mahal?" tanong niya habang hinahaplos ang kamay ni Tessa. "Sinabi sa akin ni Mama ang nangyari. Huwag ka mag-alala. Malapit nang matapos ang lahat. Kapag nakapanganak ka na, babalik ka rin sa dati." Biglang binawi ni Tessa ang kanyang kamay. "Brandon, kailangan nating mag-usap." Napansin ng lalaki ang seryosong mukha ng asawa. "Ano yun? May narinig ako bago ako nawala ng malay," sabi ni Tessa. "Narinig ko ang pag-uusap ng mama mo at ng doktor." Namutla si Brandon. Gusto niyang sabihin sa akin na patay ang anak ko at pagkatapos ay ipamigay ito sa ibang pamilya. Hindi agad nakasagot si Brandon. Ikinuwento ni Tessa ang lahat ng kanyang narinig. Habang nagsasalita siya, patuloy niyang inoobserbahan ang mukha ng asawa. Ngunit sa halip na mabigla o magalit, umiwas lamang ito ng tingin. Nanlamig ang buong katawan ni Tessa. Alam mo?" pabulong niyang sambit. "Tessa, alam mo ang plano nila?" sigaw niya. "Gusto mo rin bang kunin sa akin ang anak ko?" "Tumahimik ka muna. Baka mapahama ka na naman," sabi ni Brandon. "Sagutin mo ko." Napabuntong hininga ang lalaki. "Nalaman ni Mama ang katotohanan tungkol sa'yo. Nalaman niyang hindi akin ang bata. Kaya sinabi ko na rin sa kanyang lahat." "Bakit?" "Gusto lang niyang makatulong sa atin." "Makatulong? Sa pamamagitan ng pagnanakaw sa anak ko?" "Tessa, nung una nating pagkikita, sinabi mong gusto mong ipatanggal ang bata. Sinabi mong nasira ng buhay mo. Kaya naisip namin na baka mas makakabuti kung mapunta siya sa isang pamilyang matagal nang gustong magkaanak." Hindi makapaniwala si Tessa sa kanyang narinig. "Sinabi ko yon dahil takot ako at wala akong matakbuhan. Pero ngayon, mahal ko ng anak ko." "Mahal kita," sabi ni Brandon. "Hanggang ngayon mahal na mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Akala ko kaya kong tanggapin ang bata. Akala ko matututunan ko rin siyang mahalin." Pero napayuko ang lalaki. "Pero habang lumalaki ang tiyan mo, naisip kong walang kahit anong dugo ko ang nasa batang yan. Anak siya ng lalaking nanloko sa'yo. Sa tuwing titingnan ko siya, baka maalala ko ang nakaraan mo.
Napahagulgol si Tessa. Alam mo, mula sa simula na buntis ako, wala akong itinago sa'yo. Ikaw mismo ang nagsabing palalakihin natin siya ng magkasama. Akala ko madali lang. Hindi laruan ng anak ko na maaari mong itapon kapag nagbago ng isip mo. Bata ka pa. Pagpapatuloy ni Brandon. Maaari kang magtrabaho sa negosyo namin. Magiging maayos ang buhay natin. Pagkatapos magkakaroon tayo ng sarili nating anak. Anak ko na to! Sigaw ni Tessa. Hindi ko siya ibibigay kahit kanino. Tessa, pag-isipan mo muna. Wala na akong dapat pag-isipan. Kapag nakalabas ako rito, hihiwalayan kita. Nanigas ang mukha ni Brandon. Napakalaking pagkakamali ang ginawa natin. Patuloy ni Tessa. Hindi tayo dapat bumuo ng pamilya sa kasinungalingan. Umalis ka? Ayoko nang makita ka. Tumayo si Brandon. Ngunit sa halip na umalis, lumapit siya sa kama at mariing tinitigan ng asawa. Hindi ganun kadali yun. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Hindi ako papayag na hiwalayan mo ko. Napaatras si Tessa sa kama. Hindi mo ko maaaring pilitin. Gagawin natin ang dapat gawin. Malamig na sabi ni Brandon. Susundin mo ang plano namin. Balang araw magpapasalamat ka rin sa akin. Sa sandaling yon, nawala ang lalaking minsang nagligtas sa kanya sa hintayan ng bus. Ang kaharap ni Tessa ngayon ay isang lalaking handang agawin ang kanyang anak upang makuha ang pamilyang gusto nito. At doon niya naunawaan na hindi lamang ang kanyang sanggol ang nasa panganib. Maging ang sarili niyang kalagayan at kalayaan ay unti-unti na ring nawawala. Matapos ang kanilang mainitang pag-uusap, malamig na tumayo si Brandon at tiningnan si Tessa. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, mariin niyang sabi. Pinulot kita nung wala kang matakbuhan. Binigyan kita ng tahanan, pangalan at maayos na buhay. Kaya bilang asawa ko, dapat sumunod ka sa akin. Hindi ko ibibigay ang anak ko, umiiyak na sagot ni Tessa. Wala ka ng ibang pagpipilian. Pagkasabi noon ay tuluyan ng umalis si Brandon. Iniwang tulala ang asawa. Gusto sanang tumakas ni Tessa sa mismong sandaling yon. Ngunit pagbangon pa lang niya sa kama, bumukas na ang pinto ng silid. Pumasok ang dalawang nurse kasama ang ilang hospital staff. Inilipat siya sa isang mas malaking pribadong kwarto. May telebisyon, air conditioner at kumpletong kagamitan. Ngunit ang higit niyang ikinagulat ay ang malaking lalaking nakaupo sa labas ng pinto. Isang gwardya. Naku ma'am, huwag na po kayong tatayo, nakangiting sabi ng nurse. Mahigpit ang bili ng asawa ninyo na dito muna kayo hanggang sa makapanganak. Ayaw niyang may mangyaring masama sa inyo. Tingnan ninyo, VIP pa kayo. Dagdag pa nito. Pati ang mismong head doctor ang mismong magpapaanak sa inyo. Napakaswerte ninyo sa asawa ninyo. Napapikit na lang si Tessa. Kung alam lamang ng mga taong yon ang totoong nangyayari. Sa paningin ng lahat, isa siyang buntis na inaalaga ang mabuti ng mapagmahal na asawa. Ngunit ang totoo, isa na siyang bihag. Hindi siya makalabas ng silid. Hindi siya maaaring bisitahin ng iba. At bawat kilos niya ay binabantayan ng gwardya. Unti-unti siyang nilamon ng takot. Paano kung totoo ang plano nila? Paano kung pagkapanganak ko, sabihin nilang patay ang anak ko? Paulit-ulit na tumatakbo ang tanong na yon sa kanyang isip. Wala siyang mapagsumbungan. Kapag nagsumbong siya sa pulis, sino ang maniniwala sa kanya? Sa labas, mukhang perpekto ang lahat. Isang pribadong ospital, isang mayamang asawa, at isang biyanan na kunwari nagmamalasakit. Habang lumilipas ang oras, lalo niyang naisip na hindi normal ang pagmamahal ni Brandon. Hindi ito pagmamahal, isa itong pagmamayari. Handa itong alisin ang inosenteng sanggol para lamang mapasa kanya si Tessa habang buhay. Parang hindi tao ang bata, parang isa lamang itong bagay na maaaring ipamigay. Kinagabihan, dumating ang isang batang hospital orderly upang tingnan ang kanyang swero. Maputi ang mukha nito, maamo ang mga mata at magalang magsalita. Habang inaayos nito ang dextrose, biglang hinawakan ni Tessa ang kanyang kamay. Maawa ka, pabulong niyang sabi habang umiiyak. Tulungan mo akong makatakas, aagawin nila ang anak ko. Tahimik na tumingin ang binata sa kanya. Akala ni Tessa ay tatawagin nito ang mga doktor. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Alam ko, mahina nitong sagot. Natigilan si Tessa. Hindi ito ang unang beses. Nanlaki ang kanyang mga mata.
May mga ganitong nangyari na rito. Patuloy pa ng binata. May mga batang nawawala pagkatapos manganak ang kanilang ina. May mga mayayamang pamilya na nagbabayad ng malaki. Lahat ay tinatakpan. Parang tumigil ang mundo ni Tessa. Totoo pala? Totoo, Sagot ng binata. pero sa mga naunang kaso, pumayag ang mismong ina. Ikaw ang kauna-unahang lumalaban. Napaluha si Tessa. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Tahimik na tumango ang binata. Ako si Henry. Henry, Oo, tutulungan kita. hindi makapaniwala si Tessa. Wag, baka mapahamak ka. Mas hindi ko kayang manahimik habang may ganitong nangyayari. Napayuko si Henry bago muling nagsalita. Sa Sabado ang duty ko, gabi. Mas kaunti ang tao sa ospital. Susubukan kitang mailabas. Pero saan ako pupunta? Saglit na nag-isip si Tessa. Bigla niyang naalala ang lumang bahay ng kanyang ina sa probinsya. Hindi yun alam ni Brandon. Hindi niya kailanman ikinuwento ang nakaraan niya dahil nahihiya siya rito. Sa probinsya? Sagot niya. May maliit akong bahay ron. Magandang ideya, Sabi ni Henry. hindi ka agad mahanap doon. Napaluha si Tessa. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Magkunwari kang pumayag sa gusto ng asawa mo. Huwag mo siyang paghinalain. Bago pa sila makapag-usap ng matagal ay pumasok ang head nurse. Henry, ang tagal mo rito. Saway nito. Marami ka pang silid na aasikasuhin. Tahimik na umalis ang binata. Samantala, hindi mapakali si Tessa. Paano kung umatras si Henry? Total, wala naman itong obligasyon na iligtas ang isang katulad niya. At kahit makatakas siya, paano niya haharapin si Tia Cecilia? Ano ang kanyang sasabihin? Nabuntis siya? Nagpakasal sa estranghero at ngayon ay tumatakas habang buntis pa rin. Ngunit mas nakakatakot ang manatili. Kinabukasan ay muling dumating si Brandon. May dala itong mga prutas, magazine at mga bulaklak. Kumusta ka na? Nakangiti nitong tanong. Tahimik lamang si Tessa. Malapit ka ng mga anak. Ayokong mapagod ka. Pagkatapos ay muli nitong tinanong ang asawa. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko? Sa loob-loob ni Tessa, gusto niya itong sampalin. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Henry. Kaya pinilit niyang ngumiti. Napag-isipan ko na. Biglang lumiwanag ang mukha ni Brandon. Talaga? Oo, mahina niyang sagot. Wala naman akong magagawa, hindi ba? Bata pa tayo, magkakaanak pa naman tayo sa hinaharap. Halos mapatalon sa tuwa si Brandon. Alam kong maiintindihan mo rin ako. May isa lang akong hihilingin. Ano yun? Pwede bang alisin mo ng gwardya? Pakiramdam ko kasi preso ako. Nahihiya na ako sa mga nurse. Nagkunwaring umiiyak si Tessa. Kung mahal mo talaga ako, wag mo naman akong ikulong. Lumambot ang puso ni Brandon. Tama ka. Sobra lang talaga akong nag-aalala. Agad nitong ipinatawag ang gwardya. Simula ngayon, hindi mo na kailangan bantayan ang asawa ko. Pagkaalis ng guard ay mas lalo pang natuwa si Brandon. Makakasiguro ka, Sabi nito. mapupunta ang anak mo sa mabuting pamilya. Mayaman sila at 10 taon ang naghihintay ng magkaroon ng anak. Pagkatapos naman tayo naman ang bubuo ng sarili nating pamilya. Pilit na tumango si Tessa kahit halos madurog ang kanyang puso. Pagkaalis ni Brandon ay hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang isipin ng lalaking minsang nagligtas sa kanya na napakadaling kalimutan ang sariling anak. Ngunit wala na siyang panahon para malungkot. Sabado na kinagabihan. Yun na ang tanging pagkakataon niyang makatakas. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik na bumukas ang pinto. Pumasok si Henry. May dala itong malaking supot. Bilisan mo. Pabulong nitong sabi. Mula sa bag ay inilabas nito ang isang maluwag na jacket, malaking damit, itim na kulot na peluka at medical mask. Magpalit ka agad. Sa loob lamang ng ilang minuto ay hindi na makilala si Tessa. Mistulan na siyang isa sa mga utility staff ng ospital. Sumilip si Henry sa pasilyo. Malinis. Humarap siya kay Tessa at iniabot ang ilang perang naipon niya. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay. Napaiyak si Tessa. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Basta iligtas mo ang anak mo. Tumango siya. Kapag ligtas na ako, ipapaalam ko sa'yo.
Dahan-dahang binuksan ni Henry ang likurang pinto ng ospital. Tumakbo ka. Nangangatog ang mga tuhod ni Tessa habang naglalakad sa madilim na pasilyo. Bawat hakbang, pakiramdam niya ay may hahawak sa kanyang balikat. Ngunit walang sumunod, walang nakapansin. Sa wakas ay nakarating siya sa likurang gate kung saan naghihintay ang isang taxi. Bilisan niyo po, sa probinsya, nanginginig niyang sabi sa driver. Hindi na nagtanong ang lalaki at agad na pinaandar ang sasakyan. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa lumang bahay ng kanyang ina. Tahimik ang paligid. Nasa ilalim pa rin ng lumang paso ang ekstrang susi, gaya ng dati. Pagpasok niya sa bahay, napaluha siya. Malinis ang buong loob. Bagamat may kaunting alikabok, halatang inaalagaan ito ni Tia Cecilia sa loob ng maraming taon. May malinis na kortina, bagong banig at maayos na mga gamit. Salamat Tia, bulong niya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Isinara niya ang pinto, niyakap ang kanyang tiyan at dahan-dahang humiga. Ligtas ka na anak, pabulong niyang sabi. At sa gabing yon, mahimbing siyang nakatulog. Ngunit hindi niya alam na pagsikat ng araw, magsisimula na ang paghahanap sa nawawalang buntis at gagawin ni Brandon ang lahat upang mahanap silang mag-ina. Kinabukasan, maagang kumatok sa bintana ang isang pamilyar na tao. Si Henry yon. May dala siyang 2 malaking supot na puno ng pagkain, gamot at ilang pangunahing gamit. Grabe ang nangyari sa ospital. Natatawa ngunit pagod niyang sabi. Galit na galit ang head doctor. Halos baliktarin nila ang buong ospital kakahanap sa'yo. Nag-resign na rin ako sa trabaho. Hindi magtatagal, malalaman din nilang ako ang tumulong sa pagtakas mo. Naggulat si Tessa. Iniwan mo ang trabaho mo dahil sa akin? Ngumiti si Henry. Wala naman akong pamilya. Lumaki ako sa ampunan. Ilang beses akong inampon at ibinalik na parang walang halaga. Kaya alam ko ang pakiramdam ng batang hinihiwalay sa taong pinakamamahal niya. Hindi ko kayang hayaang mangyari yon sa anak mo. Napaluha si Tessa. Maraming salamat. Kung ayos lang sa'yo, dito muna ako pansamantala. Mas ligtas kung may kasama ka. Hindi ka pwedeng magbuhat o gumawa ng mabibigat na trabaho. Napangiti si Tessa sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming araw. Mas gusto ko ngang may kasama. Natatakot akong mag-isa. Hindi pa man sila nakakapag-ayos ng mga gamit. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tia Cecilia na may hawak na malaking piraso ng kahoy. Galing ito sa bukid at akalay may magnanakaw sa bahay. Tessa! Sigaw nito nang makita ang pamangkin. Mabilis nitong ibinaba ang hawak at niyakap ang dalaga. Salamat sa Diyos! Akala ko may masasamang loob na pumasok. Pagkatapos ay napatingin ito sa tiyan ni Tessa. Buntis ka? Napayuko siya. Bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Henry. Magandang araw po. Ako po si Henry, asawa ni Tessa. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Nagpatuloy si Henry na parang walang nangyari. Napagpasyan po naming dito muna tumira. Malapit na pong manganak si Tessa, kaya mas magandang sariwang hangin sa probinsya. Unti-unting lumambot ang mukha ni Tia Cecilia. Aba ay mabuti naman. Masayang sabi nito. Matagal na kitang hinihintay, Tessa. Halika, magpahinga kayo rito. Mamayang gabi sa bahay na kayo kumain. Kompleto ang hapag kapag may pamilya. Pagkaalis ng tiyahin, agad na hinarap ni Tessa si Henry. Bakit ka nagsinungaling? Napakamot sa ulo ang binata. Akala ko makakatulong. Pagod na ako magsinungaling. Napabuntong hininga si Henry. Tama ka. Hindi magandang simula ng bagong buhay sa kasinungalingan. Sabihin na natin ang totoo ngayong gabi. Pagsapit ng hapunan, naglakas loob si Tessa. Habang nakaupo sila sa mesa, kinuwento niya ang lahat. Ang mapanlinlang na dating nobyo, ang biglaang pag-aalok ng kasal ni Brandon, ang pagbubuntis, ang plano ng biyanan, pati na rin ang ospital, maging ang pagtakas niya. Habang nagsasalita, tuloy-tuloy ang kanyang luha. Nang patapos na siya ay napatahimik ang buong bahay. Maya-maya'y malakas na napahampas si Tia Cecilia sa mesa. Nako, Tessa! Sigaw nito. Ano bang pumasok sa isip mo? Nabuntis ka sa isa, nagpakasal ka sa iba. Tapos ngayon, may isa ka na namang lalaking kasama. Napayuko si Tessa. Pasensya na ho. Kung nakinig ka lang sana sa akin.
Alam ko pong kasalanan ko. Hiyang-hiya na siguro ako sa buong baryo. Tahimik na tumulo ang luha ni Tessa. Kung gusto po ninyo, aalis na lang kami. Napatingin si Tia Cecilia sa kanya. O baka mas tama pang ibinigay ko na lang ang anak ko? Umiiyak na tanong ni Tessa. Sabihin po ninyo, ano bang dapat kong ginawa? Biglang tumayo ang matandang babae. Lumapit ito kay Tessa at mahigpit siyang niyakap. Baliw ka ba? Lalong napaiyak si Tessa. Pinagalitan kita dahil mahal kita, sabi ng tiyahin habang hinihimas ang kanyang likod. Pero hindi kita kailanman itataboy. Kadugo kita at ang batang nasa tiyan mo ay dugo ko rin. Napahagulgol si Tessa sa balikat ng tiyahin. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Huminga ng malalim si Tia Cecilia bago nagsimulang magplano. Una, ikukuha natin ang trabaho si Henry sa Rural Health Unit. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa ipon. Napatingin si Henry. Pangalawa, huwag muna nating ipagsabi sa baryo na hindi kayo mag-asawa. Hindi natin kailangan ng chismis habang hindi pa naaayos ang lahat. Tumango ang dalawa. Pangatlo, bukas pupunta tayo sa himpilan ng pulis. May kakilala roon ng kapitan na maaring tumulong sa legal na proseso kung guguluhin pa kayo ng asawa mo. Napabuntong hininga si Tessa. At tungkol sa bata, ngumiti si Tia Cecilia. Marami pa akong naitabing lampin, kumot at higaan mula noong maliit pa ang mga anak ko. May lumang duyan pa sa kamalig. Bibilhan na lang natin ng stroller kapag may oras. Napangiti si Tessa sa gitna ng kanyang pagluha. Isa lang ang problema. Dagdag pa ng tiyahin. Napakalayo rito ng ospital. Pero huwag ka mag-alala. Maayos na ang lumang sasakyan namin. Kapag sumakit ang tiyan mo, ihahatid ka namin kaagad. Muling niyakap ni Tessa ang kanyang tiyahin. Salamat po. Dapat pala nung una pa lang sa inyo na ako lumapit. Napaluha rin si Tia Cecilia. Hindi ka na bata, pero anak pa rin ang tingin ko sa'yo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Tessa ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Samantala, sa lungsod ay halos mabaliw na sa paghahanap si Brandon. Hindi siya makatulog, paulit-ulit niyang iniisip ang asawa. Mahal na mahal niya si Tessa at hindi niya matanggap na bigla itong nawala. Ngunit iba ang nararamdaman ni Doña Elena. Sa halip na malungkot, tila nabunutan pa ito ng tinik. Mas mabuti na rin, sabi nito sa sarili. Hindi ko na kailangang isagawa ang plano tungkol sa bata. Naniniwala siya na kapag lumipas ang ilang buwan, makakalimutan din ng kanyang anak ang simpleng babaeng yun. Kaya agad siyang humanap ng bagong mapapangasawa para kay Brandon. May naisip siyang perpektong kandidata, sa Stephanie, anak ng isa nilang mayamang kaibigan. Maganda, edukada at kabilang sa mataas na lipunan. Nang kausapin niya ang dalaga ay diretso itong tumanggi. Pasensya na po, magalang na sabi ni Stephanie. Pero hindi ko po type ang anak ninyo. Hindi sumuko si Doña Elena. Pag-isipan mo muna, pangungumbinsin nito. Kapag naging asawa ka ni Brandon, magsasanib ang negosyo ng pamilya natin. Hindi ka na mag-aalala sa pera habang buhay. Napaisip si Stephanie. Isa pa, dagdag ni Doña Elena. Mabait ang anak ko. Tapat siya. Kung may hindi ka gusto sa kanya, matutulungan mo naman siyang magbago. Habang pinaplano ni Doña Elena ang bagong buhay ng kanyang anak, hindi niya alam na mas lalo lamang niyang itutulak si Brandon sa desperasyon. Dahil para kay Brandon, iisa lang ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. At yon ay si Tessa. Kahit kailangan pa niyang halughugin ang buong bansa, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito natatagpuan. Hindi nagtagal, nalaman niyang si Henry ang tumulong sa pagtakas ng kanyang asawa. Ngunit huli na ang lahat, parang naglaho na lang si Tessa sa hangin. Samantala, itinuloy ni Doña Elena ang plano niyang ipakasal ang anak sa isang mayamang babae. Nakita niya rito ang perpektong kapalit ni Tessa. Sa simula, walang interes si Stephanie kay Brandon. Totoo naman yon. Ngunit nang makita niyang malaking negosyo ang maaaring mapunta sa kanilang pamilya, pumayag siyang lapitan ng lalaki. Sa isang charity event, sinadya niyang akitin si Brandon. Dahil sa labis na kalungkutan at pagkalito, nalasing ang lalaki at nagising kinabukasan sa bahay ni Stephanie. Labis niya itong pinagsisisihan. Mahal ko ang asawa ko, paulit-ulit niyang sabi. Nagkamali lang ako. Ngunit ngumiti lang sa Stephanie.
Hindi na mahalaga kung nagkamali ka. Malamig nitong sagot. Anak ako ng taong pinakamalaking kasosyo mo sa negosyo. Kapag iniwan mo ako, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Sa pagkakataong yon, napagtanto ni Brandon na siya naman ang nahulog sa bitag. Habang unti-unting nasisira ang buhay ni Brandon, tahimik namang nagsisimulang bumangon si Tessa sa probinsya. Tinulungan siya ni Tia Cecilia na ayusin ang lumang bahay. Samantala, si Henry ay nagkukumpuni ng bakod, nagsisibak ng kahoy at tumutulong sa lahat ng gawain na hindi na kayang gawin ni Tessa. Habang magkasama sila araw-araw, unti-unting nahulog ang loob ni Henry kay Tessa. Ngunit itinago niya yon. Alam niyang sugatan pa ang puso ng dalaga. Hindi nagtagal, madaling araw ay biglang sumakit ang tiyan ni Tessa. Nagsisimula na, sigaw niya habang hawak ang kanyang tiyan. Nataranta si Henry. Dadalhin kita sa ospital. Ngunit mabilis na lumalakas ang paghilab. Napagtanto nila, hindi na sila aabot sa pinakamalapit na ospital. Huminga ng malalim si Henry. Pinakuluan niya ang tubig, naghanda ng malinis na kumot at ginawa ang lahat ng naaalala niya mula sa kanyang dating trabaho sa ospital. Habang nanginginig sa kaba, buong tapang niyang inalalayan si Tessa. Makalipas ang ilang oras, isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang. Kasabay noon ay dumating si Tia Cecilia. Nagulat siya nang marinig ang malakas na iyak ng sanggol. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang hawak ni Tessa ang kanyang anak, habang si Henry naman ay nagliligpit ng mga gamit. Henry, manghang sabi ng matanda, ikaw ang nagpaanak? Nahihiyang tumango ang binata. Wala naman pong ibang magagawa. Hindi na kami aabot sa ospital. Mahigpit na niyakap ni Tia Cecilia ang binata. Napakabuti mong tao. Tinawag ni Tessa ang kanyang anak na Arthur, isang pangalang matagal na niyang pinangarap. Hindi nagtagal ay naging usap-usapan sa buong baryo ang kabayanihan ni Henry. Pinarangalan pa siya ng lokal na pamahalaan dahil sa kanyang katapangan at mabilis na pagresponde. Pagkaraan ng ilang araw, nakauwi na rin si Tessa kasama ang kanyang sanggol. Mula noon ay tila isa ng tunay na pamilya sina Tessa, Arthur at Henry. Si Henry ang unang bumabangon kapag umiiyak ang bata sa gabi. Siya ang nagpapalit ng lampin, naghihele at nag-aalaga kay Arthur na para bang tunay niyang anak. Hindi niya kailanman ipinaramdam na iba ang bata sa kanya. Nang minsang magkasakit si Tessa at magkaroon ng mataas na lagnat, halos hindi natulog si Henry. Buong gabi niya itong binantayan habang siya rin ang nag-aalaga sa sanggol. Akala niya ay natutulog si Tessa nang marahan niyang sabihin, "Mahal na mahal kita. Natatakot lang akong sabihin dahil baka itaboy mo ako. Sana balang araw maging tunay tayong pamilya." Dahan-dahang iminulat ni Tessa ang kanyang mga mata. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ni Henry. "Hindi mo ba alam?" Napatingin si Henry. "Ikaw lang ang mahal ko." Mahigpit silang nagyakap. Sa wakas, natagpuan ni Tessa ang lalaking hindi lamang siya minahal, kundi tinanggap din ang kanyang anak ng buong puso. Hindi nagtagal ay naging formal ang kanilang paghihiwalay ni Brandon. Sa labas ng korte ay hinarang siya ng dating asawa. "Tessa, umuwi ka na." Pagsusumamo nito. "Mahal na mahal pa rin kita. Kahit iwan natin ang bata sa probinsya, tayo na lang ulit." Napailing si Tessa. Hindi mo pa rin naiintindihan." Tahimik siyang tumingin sa dating asawa. "Mas mahal ko ang anak ko kaysa sa sarili kong buhay. Ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin ay hindi ako pipiliting ihiwalay ang anak ko sa akin. Salamat dahil minsan mo akong tinulungan, pero nang subukan ninyong agawin ang anak ko, doon natapos ang lahat." Tumalikod si Tessa nang walang pag-aalinlangan, at yun na ang huli nilang pagkikita. Lumipas ang 3 taon, tahimik at masaya ang buhay ni Tessa at Henry sa probinsya. Nagpakasal sila at itinuring ni Henry si Arthur bilang sarili niyang anak. Naging health workers silang mag-asawa at minahal ng buong komunidad dahil sa kanilang kabutihan. Isang hapon, habang nag-aatsara si Teresa ng mga pipino sa kanilang bakuran, may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Doña Elena. Halos hindi na siya makilala. Wala na ang dating elegante at mayabang na babae. Halata sa kanyang mukha ang pagod at pagsisisi. "Naparito ako upang humingi ng tawad," umiiyak niyang sabi. Ikinuwento niya na pagkatapos ng hiwalayan, napangasawa ni Brandon sa Stephanie. Ngunit naging bangungot ang kanilang pagsasama.
Ginamit lamang sila ng pamilya ng babae sa negosyo. Nalugi ang kanilang kumpanya. Nalubog sa utang si Brandon at kalaunan ay nakulong dahil sa maling desisyong ginawa sa desperasyon. Nawala sa kanila ang lahat. Tama ang Diyos, umiiyak na sabi ni Doña Elena. Ako ang sumira sa buhay ng anak ko. Ako rin ang muntik ng sumira sa'yo. Tahimik na nakinig si Tessa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan ay ngumiti siya. Hindi na ho ako galit. Naggulat ang matanda. Kung hindi ako tumakas noon, baka hindi ko nakilala ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin. Hindi mo man sinasadya, pero ang ginawa mo ang nagtulak sa akin papunta sa mas mabuting buhay. Napaluha si Doña Elena. Mula noon ay madalas na itong bumisita sa kanilang tahanan. Unti-unti niyang itinuring na apo si Arthur at tinulungan ng pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Maging si Tia Cecilia ay natutong magpatawad. Isang araw ay ngumiti ito kay Tessa. Masaya ako para sa'yo, napangiti si Tessa. Bakit po? Dahil alam ko na buntis ka na naman, namula si Tessa. Hindi niya pa yun nasasabi kahit kanino. Masayang niyakap siya ni Tia Cecilia. Ngayon, kompleto na talaga ang pamilya mo. Napatingin si Tessa kina Henry at Arthur na masayang naglalaro sa bakuran. Napaluha siya. Noon, akala niya, ang kaligayahan ay nasa marangyang buhay. Mamahaling gamit at mayamang asawa. Ngunit natuklasan niyang ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng pitaka. Ito ay nasa piling ng mga taong handang mahalin ka, tanggapin ang iyong nakaraan at ipaglaban ka kahit hindi mo sila kadugo. At doon nagsimula ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Lagi nating tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nang aangkin, hindi namimilit, at lalong hindi naghihiwalay ng isang ina sa kanyang anak. Ang isang tunay na pamilya ay nabubuo hindi lamang sa iisang dugo, kundi sa sakripisyo, tiwala, paggalang at walang kondisyong pagtanggap. Minsan ang mga taong hindi natin inaasahan ang siyang magiging pinakamahalagang bahagi ng ating buhay, habang ang mga taong pilit kumukontrol sa atin ay unti-unting nawawala. Kaya bago magtiwala sa isang tao, tingnan hindi lamang ang kanyang mga salita, kundi higit sa lahat ang kanyang mga ginagawa. Dahil sa huli ang pag-ibig na may kabutihan at respeto ang siyang nagtatagal at ang pusong marunong magpatawad ang tunay na nagwawagi.